Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Melanie dito sa ating dulang Love and Memories. Sinabi ni Nida ang napag-usapan nilang dalawa ng aming boss. Yun ay ang aking pagkatao. Ang akala ko, padbak ang aking mga trabaho. Yun naman pala ay hindi. Kaya nawala ang aking kaba. Sa pagdaan ng mga araw, lagi kaming nililibre ng kaibigan ko sa pagkain at namamasyal kami. Masaya ko dahil mabait ang boss namin. Pero nandun pa rin ang aking kaba dahil minsan ay tinawag ng boss namin si Nida sa loob ng opisina niya. Yun palang tinanong kung natulungan ako ni Nida sa aking trabaho. Melanie, pwede bang huwag ka munang umuwi? Hintayin mo ako sandali at samahan mo ako. Tsaka ihahatid kita sa bahay ninyo. Opo sir, kayo pong bahala. Kasama ba ulit natin si Nida? Para may kausap ako kung saan tayo pupunta. Hindi na kailangan si Nida doon sa pupunta natin. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Wala naman akong masamang gagawin sa'yo eh. Kaya magtiwala ka naman sa akin. Kwan po sir kasi. Nahihiya po ako kung ako lang kasama ninyo. At pwede ba? Pag nasa labas tayo ng opisina, ay huwag mo na akong tawagin sir. Pwede bang Rondon lang ang tawag mo sa akin? Ha? Oo po, sir. Ron. Parang nakakaasiwa dahil bus kita eh. Basta, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo, Melanie. Pagkatapos ng ating pupuntahan, ay ihahatid kita sa inyo para makilala ko naman ang mga magulang mo. Sir, Ron, pwede sa ibang araw na lang dahil hindi nila alam na ihahatid mo ako sa amin eh at gusto mo silang makilala. Okay, kung yan ang gusto mo, ipaalam mo sa kanila na gusto ko silang makilala ng personal para magkausap kami. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ay nako, gabi na. Hindi pa rin umuwi si Melanie. Pepay, may sinabi ba niya sa'yo? Kung may pupuntahan siya o wala? Wala naman eh. Baka isinama ng bus nila na kumain sa labas. Kaya hindi na siya kumakain ng hapunan dito. Sa bagay, wala namang problema dahil kasama naman nila yung kaibigan niya. Kaya hindi naman siya siguro gagawa ng masama. Pero kailangan pa rin na mag-ingat si Melanie. Baka isama siya ng bus niya na mag-isa lang siya. Siguro hindi rin papayag si Melanie. Takot yun. Dahil lalaki ang boss niya. Kaya lang, kapag tinakot, hindi natatagal sa trabaho. May mapipilitan ng anak natin na sumamang mag-isa. Ay, hindi naman sana gawin ng boss niya ang ganon para magtiwala si Melanie sa kanya at hindi magduda na may masamang tangka ang boss niya sa kanya. Ay, saan naman makilala natin ang boss ni Melanie. Para naman kay paano makilatis ka kung pwede siyang pagkatiwalaan. Ay, kaya lang, hindi naman pwede na sabihin ni Melanie sa boss niya na pumunta rito. Hintayin na lang natin kung sakaling ipagpaalam niya si Melanie na may lakad sila. Ganon yun. I'm so blessed I have you.
'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ron, salamat sa paghatid at sa libreng hapunan. Lagi na lang ikaw ang taya. Huwag mo nang isipin yan. Alam mo, masaya ako pagkasama kita na kumakain eh. Sana laging ganito na sabayan mo ko para ganahan akong kumain. Naku, huwag namang araw-araw. Baka hahanap-hanapin ko pa. Ay, hindi. Biro ko lang yun, ha. Sige. Bababa na ako. Teka muna, Melanie. Sana sabihin mo sa mga magulang mo. Bukas ay dadalaw ako dito sa bahay ninyo. Tulog na yata ang mga magulang mo eh. Sige, bukas na lang ulit tayo magkikita sa opisina. Tsaka huwag ka na magbaon. Sagot ko ng kakainin mo. Nakakaya naman, Ron. Malaki ng utang na loob ko sa'yo. Melanie, huwag mong isipin ng utang na loob. Hindi ko naman pinababayaran sa'yo eh. Sa pagsama mo lang sa akin, ay nakakabayad ka na. Ha? Pwede ba yun? Ikaw talaga. Sige. Aakyat na ako dun sa bahay namin. Salamat sa'yo, Ron. Melody, anak, ginabi ka. Sino ba yung nakakotse na naghatid sa iyo dito sa lugar natin? Kwan po, inay. Yun yung boss ko. May pinuntan lang kami at nagpasama sa akin. Ang ibig mong sabihin, ikaw lang ang kasama niya. Bakit ka pumayag? Saan ba kayo galing? Medyo gabi na nag-ihatid ka dito. May okasyon lang po kaming dinaluhan at nakipagkwentuhan ng konti. Tapos, umuwi na kami. Ay, mabuti naman, anak. At hindi siya nagsamantala sa'yo. Nag-iisa ka na sumama sa kanya. Hindi sana ako sasama na mag-isa, inay eh. Kaya lang, nangako sa akin na hindi siya gagawa ng masama sa akin. Ay, naku, anak. Paano kung binula ka lang para sumama ka? Sa susunod, huwag kang sasama na mag-isa. Mabuti na yung umiwas ka sa kapahamakan dahil ikaw ang kawawa pag naisahan ka niya. Hayaan niyo, inay, hindi na po mauulit. Sabihin ko na ayaw ninyo ako na sumama sa kanya sa mga lakad niya. Siya nga pala, inay. Gusto niyang dumalaw dito para daw makilala kayo ni Itay. Ay, mabuti naman kung pumunta siya dito para makilatis namin ang kanyang ugali at makausap para malaman namin kung magkakasundo kami. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Epay, sino ba yung naghatid kay Melanie nung ginabi siya, ha? Ay, nako. Tiyak na magugulat kami, no? Akalain mo ba? Inihatid siya ng kanyang boss. Aba, parang may ibig sabihin yung kanyang paghatid sa kanya ng isang lalaki sa isang dalaga. Pero hindi naman natin alam kung binata o hindi na yung boss niya. Baka kung anong gusto niyang gawin kay Melanie, ha? Anong ibig mong sabihin? May masamang tangka sa ating anak, ganun ba? Oo. Hanggat hindi natin siya nakikilala, may duda ako. At hindi ko papayagan na isama-sama si Melanie sa mga lakad niya. Ay, alam mo ba ang sabi ni Melanie? Gustong dumalaw dito sa atin para makilala tayong mga magulang ni Melanie. Sige, sabihin mo kay Melanie na payag tayong makilala ang boss niya para alam naman natin ang kanyang pagkatao. At swerte ni Melanie,
kung manliligaw sa kanya ang kanyang boss na may kaya sa buhay. Ha? Dako, Bidong. Nagagarap ka na magkaroon ng may kaya na manong kagando. Baka gusto lang maging kaibigan si Melody. Nako, kahit pustahan tayo, may gusto ang boss ni Melanie sa kanya. Ano? Hoy, Beshi, saan ba kayo nagpunta ni Sir kahapon? Daya naman ni Sir. Ikaw lang ang sinama. Wala kaming pinuntahan, Kumain lang kami at saka nagkwentuhan. Yun lang. Hindi pa ba siya nanliligaw sa'yo? O may mga pahiwatig na ba na may pagtingin siya sa'yo? Naku, Beth, hindi ko inisip yan, Dahil sino naman ako napag-aksayan ng panahon ni Sir. Mahirap lang kami. Alam mo naman, ang kasabihan na walang mahirap, walang mayaman sa larangan ng pag-ibig, hindi ba? Sa ibang babae yun. Hindi angkop sa akin yan. Ano naman ang nakita niya sa akin para magustuhan ni Sir? Anong malay mo? Wala namang sinabi si Sir eh. Kaya kung manliligaw siya sa'yo, tanungin mo siya. Ha? Wag na. Bahala siya. Kung ano ang katangian ko. Ang alam ko, maganda ako, di ba? Oo naman, Beshi. Kaya pag nagtapas si Sir, ay huwag mo nang itago sa akin, ha? O sige, para may imarites ka sa mga kasamahan natin na laging nakabantay sa akin. Siguro, may hinala sila sa akin, Ha? Beshi, sabihin mo nga sa akin. Dalang araw nang hindi ko nadalo ang isa ko pang mahal. Baka magtampo at hahanap ng iba. Ayokong mangyari yun. Kaya kailangan na puntahan ko siya. At ibibili ko ng mamahaling regalo para hindi siya magalit. Alam ko naman kung anong gusto niya. Pupunta na ako sa mall para tumingin ng magandang regalo para sa mahal ko. Naku, Bes, may imamaritis ako sa'yo. Alam mo, wala si Sir ngayon. Tumawag dito kanina at sinabi na may importante siyang lakad. Ha? Bakit hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta? Baka naman may iba pang nililigawan ang boss natin, ha, Beth? Aba, kailangan na malaman mo para hindi ka lukuhin. Anong alam mo? Kaya dapat lang na maging maingat ka para hindi ka malamangan. Alam ko na yan, Beth. Siyempre, may kaya si Sir. Kahit ilang babae, kaya niyang ligawan dahil may pera siya na pang-akit sa mga babaeng mukhang pera. Mabuti naman at hindi mo pinapatulan ng sabi ni Sir. Nabibili ka ng alahas at damit at kung ano-ano pa. Tingnan mo, Beth. May inililihim pala si Sir, ha? Kaya tulungan mo ako na magmanman para hindi naman ako kawawa na umasa yun pala, wala ring mapapala. Hayaan mo lang na manligaw siya sa'yo at tanggapin mo ang mga regalo niya. Tutal, hindi mo naman hinihingi ang mga yun eh. Di ba? Alam mo, Bes, pag nagpabili ako, sigurado na may kapalit. Baka katawan ko pang hingin niya.
tama ka. 'Di ba, sinabi ko na sa'yo, yung isang kasamahan namin dito ay kumapit kay Sir. At ang dami niyang pinabili. Oh, anong nangyari sa kanya? Nabuntis ni Sir. Pero hindi siya pinakasalan, kundi nag-live-in lamang sila. Ano? Kailangan ko ng plansyahin ang isusuot ko bukas para nakahanda na. Dalawa na lang ang plaplansyahin ko para hindi ko na plaplansyahin sa susunod na araw. May kumakatok. Sino naman yan? Alas 9 na. Sandali lang, nariyan na. Ikaw pala, Ronron. Oh, bakit napasugod ka yata dito sa amin? Pasensya ka na dito sa maliit naming tirahan, ha? Okay lang, walang problema. Tulog na yata ang mga magulang mo. Baka nakaka-istorbo ko. Hindi naman. Halika, pumasok ka muna. Ano bang kailangan mo? Bakit napunta ka rito gabing-gabi na? May pinuntahan ako. Kaya lang nasira ng kotse ko. Nandun sa tapat ng barangay hall. Kaya naisip ko na nandito ako. Kaya tumuloy na lang ako dito sa inyo para dalawin ka at makausap ang mga magulang mo. Sige. Maupo muna tayo dito sa sopa. Tatawagin ko sila para magkakilala kayong tatlo. Nakakainis naman. Istorbang taong yan. Kung kailan na matutulong na tayo, saka pa dumating dito. Huwag ka nang maingay dyan. Baka marinig ka Narinig natin na nasira ng kotse niya, hindi ba? Kaya naglaka na papunta rito. Naiinis nga ako dahil ang init dito sa loob. Ang gusto ko sana, doon tayo sa may tirasa. Pero may dumating na istorbo. Tama na. Huwag ka na magreklamo. Dahil busya ng anak natin. Di ba sabi ni Melanie na gusto niya tayong makilala? Kaya andito yan. Dako, Bedong. Kaya gusto niya tayong makilala dahil kurso na dadya si Melanie. Pero pagsasabihan ko si Melanie, hindi ko kurso na ang lalaking yan. Sa palagay ko ay palikero. Hindi mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka na nga dyan. Tinaantok na ako. Ikaw naman kasing istorbo sa akin Ano? Kung bakit kasi? Ngayon pa pumunta rito ang lalaking yan. 10 oras na ng gabi. Teka nga. At lalabas ako para bugawin ko ang taong yan para umalis na dito sa bahay. Pepay. Palayasin nga kaya ni Aling Pepay si Ronnie. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ng pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Melanie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael,
Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.